Oo, no? Ay, nako. Ikaw muna, anong masasabi mo dun sa EGK na Senate hearing na yan? Sa akin, pinatunayan na merong summary killings. Yes. Ang kaya lang, ang kulang dun sa napag-usapan, kung paano, either one, paano siya in-order ni Duterte, in-order ba siya ni Duterte o hindi? Pangalawa, kung meron mang summary killings, tinolerate ba siya ni Duterte o hindi? Yun yung hindi napatunayan. Yun yung kailangan patunayan para magkaroon ng maiaasunto laban sa state, di ba? Oo, pero ang nakakaloka pa kasi dyan, parang alam mo yung nabahala ako dun sa sinabi ng isang witness na alam naman, meron na talaga tayong hunch na ganun talaga yung nangyayari na yung mga sindikato mismo ang pumapatay sa mga bata nila. Diba? Oh, well documented yun eh. Kasi feeling ko, alam mo, kung ako si Duterte, i-invite ko rito si Annabel Hernandez ng Mexico. Yung, alam mo yung journalist na hinanting ng mga Mexican drug cartel kasi Correct. nagsusulat siya laban sa kanya. Papuntahin dito, tapos gawin resource speaker, maglagay lang ng isang interpreter sa tabi kasi nag-i-Spanish yun. Diba? Kasi Pero, may di yung ba? isang witness nga, diba? Sabi niya yung mga magulang niya, pusher talaga. Hmm. Diba? Mga pusher sa Oo. ng shabu. Ngayon na nagpapatakbo ng sindikato sa kanila, mga antipolo police, mga miyembro ng antipolo police, hindi naman lahat sila. Tapos, nung araw na pinatay yung mga magulang niya, 'di ba nagsabi pa kung sino yung pumatay. Na parang nag-text yung nanay niya ata na ito yung papatay sa amin kung mamatay man sila. And then kilala nung bata. Hindi ba't sinibak din ni Bato pagkatapos? 'Di Yes. ba? Yes, Sinibak din niya sa pwesto at inimbestigahan. O mamaya, sasabihin na naman nila, abuse of authority na may kay Bato, tanginang yan. 'Di anong ba? Alam mo, masasabi anong masasabi mo dun kay Hara? Ikaw harsh ka dun kay Hara. hindi kasi ang problema ron kay Hara. Ganito kasi, kung halimbawa magkukuwento akong, pinatay ang asawa ko, de iyak-iyak ako. Tapos 1 second later, biglang composed na naman si ate, parang ganito. Parang, yada yada, okay na po ako uli, ganito po ang kwento ko. Parang ganon, parang Harsh mas makaloko. ang harsh. Ang Hindi harsh. kasi credibility ng witness sa pinag-uusapan dahil ganito, yung mga pinagsasabi ni Hara, hindi naman documented. So ang pinanghahawakan niya, yung credibility niya bilang witness. Paano ka maniniwala kung yung body language niya hindi nagtatama? At ito Di nakakaloka. ba? Alam mo, tumambling talaga ako. Sabi kasi niya, nag-bribe siya for Cara Cruz ng 20,000. Bro, Diyos ko, paano ko Tapos naman sa Shabu, 10,000. Tapos nung unang Senate hearing 1, tinanong siya ni Laila de Lima, sigurado kang 20,000. Tapos sabi niya, opo. Ikaw nagbigay, opo. Tapos nung Senate hearing day 2, tinanong siya ni Manny Pacquiao. Parang, saan po kayo nakakuha ng, hello? 20,000. Oo, saan ka po kayo nakakuha ng 20,000? Wala naman po kayong trabaho. Tapos bigla siyang kabig na, marami po silang nahuli, naghati-hati po kami. Parang, Ah, ah! chip in. Kayang buhay naman. Saka hindi ko naintindihan, Bax, yung sasabihin nila na, ba't daw nagbebenta ng shabu, pantawid gutom lang, tapos may disposable ka na 20,000, time out, di ba? 10,000 Parang, nga. Tapos meron pang, parang, naluloko ako sa pantawid gutom. Tapos, parang hindi, ano, ganito ba, let's assume lang ha, kasi for the sake of argument. Kasi depende yan dahil tayo, pwede tayong magkaroon ng bias magkaroon tayong cognitive bias dahil may gusto tayong maging outcome yung Senate hearing. tama, On the tama. other hand, yung nakikinig naman na anti-Duterte, ang sabihin naman nila, ganyan-ganyan, kapanipaniwala si Ek. So, for argument's sake, pagbigyan natin si Hara, panipaniwala ko na rin testimonya niya. Pero But yung ang pangarap pa tanong, rin kasi, meron pa rin link yung mga polis sa sindikato. Naalala mo yung, ewan ko kung day 1 ba to or day 2, day 2 ata to. Sabi ni Hara na ang ugong-ugong daw sa Pasay, ang mga polis din daw ang may hawak ng sindikato. Tapos biglang kumabig si Laila de Lima. Ewan ko kung ang nagtatanong ata nito si Trillanes or basta nakalimutan ko sino yung senador yung nagtanong. Tapos biglang sabi ni Laila de Lima na hindi siya pwedeng mag-testify ng wala siyang personal knowledge. Parang may gumanyan si Laila de Lima noon eh. So ako naman parang, kinokontrol ni De Lima yung conversation para yes. kasi nga como hindi ito court hearing, hindi mo po pwedeng pigilan hindi mo po pwedeng mag-objection, your honor.
Kasi pag Senate investigation, kung ano gusto ng senador, yun yung mangyayari. Ngayon, ito yung problema. Assume tayo na totoo yung sinasabi ni ni Hara. Na ano? Okay. Which one? Totoo Hindi yung sinasabi niya na. Ito yung narrative ni Hara ha. 1 year ago, nahuli sila sa Caracruz, nagbigay siya ng 20,000. Yes. Tapos, a few months ago, bago mag-Duterte administration, nahuli naman for drug pushing, tapos nag-bribe na naman sila ng 10,000 o 15,000 sa dalawa. Ang pagkakailindi ko kay Hara, a month after nung Caracruz. O, basta ganun. Basta 2 beses sila nag-bribe. Irrelevant na muna yung time frame. Basta ang point, yung 2 bribery incidents nangyari bago Duterte administration. Tapos, inamin niya na seasoned drug pusher yung asawa niya. Yes. Di ba? Tapos, ang inamin din niya, nung niligpit yung asawa niya, July 7 ba? Tama? July 6, 7, something like that. O, ganon, July 6, 7. So, ibig sabihin, hindi iyon kasagsagan nung anti-drug campaign ni Duterte. Umpisa pa lang yun nung pag-upo ni Duterte, hindi pa umuinit ang puwet niya sa Malacanang, di ba? Yes. So, ganito, kung given that, paano mo, on one hand, pwedeng, ito yung explanation 1 na gusto ni Laila de Lima, kasalanan to ni Duterte. Yung explanation 2 naman, which is just as plausible, yung idea na hindi kaya humahabol to para maglinis na ebidensya bago sila abutan ng programa ni Duterte. Well, diba? Kasi mga posibilidad yan na dapat iniimbestigahan ng patas. Ang sistinga, ang problema, kasi di ba meron tayong konsepto ng presumption of regularity, pero sige, wag tayong mag-legalist. Sino ba nag-aakusa na may irregularidad si Duterte? Di ba si De Lima? Responsibilidad niya na i-discount yung pangalawang explanation muna. Di ba? Yes, kasi nga ang nakakatawa, napanood ko yung kahapon na interview ni De Lima sa CNN. Ito yung pinaka-poignant na concession niya yan. Sabi niya rin sa kay Amanpour, inamin niya na 94% of Metro Manila barangays are drug affected, with some camps even claiming 100%. So sabi ko, nag-umamin ka na the drug problem is this bad. Ngayon, burden mo na patunayan na yung 2,000 deaths is not commensurate to a problem of this magnitude. Nagigets mo? Oo. Sabihin na, pero yung 2,000 na yun, hindi natin masasabi lahat. Hindi pa verified lahat, di ba? Oo. Kasi tama yung sabi ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Ang sabi niya, conveniently summarizing, parang putting them under one blanket na extrajudicial killing na i-generalize mo sila. Attorney Trixie dito one time. Next time, oo. Sabi ko, totoo nga. Kasi ang problema dyan, kung gagawin mo, kasi ang nagagalit yung opposition, ginagawa daw numero lang yung mga tao. Hindi ba ginagawa nyo ring numero pag gina-generalize mo na EJK silang lahat? Yes, and actually, they're not doing justice to the victims kasi hindi nila iniimbestigahan. What they're doing is they're trying to use yung mga patay na ito para pabagsakin si Duterte. Yun naman talaga ang plano nila. Ano pa lang, election pa lang. Sa akin naman, hindi ako nagagalit sa kanila na gusto nilang pabagsakin si Duterte. Natutuwa nga ako dahil bilang political observer, binibigyan nila akong dahilan para kumain ng popcorn. Kaya lang, totoo naman pag alam mo yan, pag may bagong problema si Duterte, hindi ako nagagalit. Pero yung popcorn na yan, ha? Masyado nang sumisikat, ha? Ay, Chef Tony's. Hindi sila sponsor ko, ha. Masarap lang talaga. Kasi pag nagpupunta ako rin sa mall, yung mga Chef Tony's na stall, laging nilalangaw. Masarap naman yung popcorn. Hello? Moving on. Nilalangaw, walang nagpupunta. Paano ba naman kasi isang buong tindahan, popcorn lang yung binebenta? Talagang lalangawin yun. Anyway, ang point dito, pag gusto nila pabagsakin si Duterte, go! Alam mo yun, para sige, manonood ako. At sino walang condescension, at na-amaze talaga ako. Kaya lang. Kita mo yung Senate hearing pa rin tayo. Kita mo yung katapusan ng Senate hearing to. Di ba yung crimes against humanity, napakapilit? Oo, parang ano ba yan, Chito? Parang basta maipilit lang. At
Sandali, napansin mo ba yung si Dilima na tinatanong niya si Chito, tapos si Dilima rin yung sumasagot. Ay, wag ka. Ito yung siste, yung parang last 2 hours nung ano, yung parang yung lumilitaw, 'di ba? Umeksena si Gordon, tapos binara niya si De Lima. Oo. Tapos parang sabi, ang dumarating yung ito ngayon nakakatawa. Si Bato pumunta doon para i-interrogate. Nung papaalis na si Bato, alam mo yung mga senador, hindi naman hinihingan. Sinabi ng mga senador, "Oh sige, papondohan namin ng pulis. Sige, gaganyan." Alam mo yung parang nararamdaman ni De Lima na ay natatalo kami. Tapos parang nung last 30 minutes, nung umeksena na si Chito Gascon, ang sabi, parang si De Lima, parang, basta, ito ang keme-keme, parang natatalo na kami, pero hindi, ito pa rin ang totoo, ito pininiwalaan ko. Tapos sabi ko, ate, alam mo, parang mukha kang syunga ngayon. Alam mo, Ayaw pakabog ni ma'am. Kasi alam mo to si Dilima, napaplastikan ako nito ha. Kasi, di ba, before yung Senate hearing, parang a week before or 2 weeks before, basta yan, nagpa-interview yan sa Inquirer. Ngayon, ang topic dun sa Inquirer, oo, yung kinontradict niya yung sarili niya. sa mga topic yung crimes against humanity. Di ba? Ganyan. Oo. Tapos ngayon, itong si Dilima, nililay daw niya na yung, binibuild niya na yung kaso against Duterte. Tapos sabi niya, actually gusto kong tanungin ng CHR para malaman ng implications, ganyan. Kasi ganito yung catch. Ang teorya ko dyan, kasi si De Lima, top notcher yan, di ba? Si Yes. Gascon, magaling na abogado rin yan. Yes. Kaya lang, alam mo si Gascon Benjo, not so much. Pero sabihin na natin magaling siya abogado. Sandali award yun, ha? Hindi, kasi naman, Liberal Party, Director General si Gascon. Parang, kumusta naman sa impartiality? Pero ito yung point. Alam nila sa sarili nila na hindi lilipad yung kaso sa International Criminal Court kasi may president na 'di ba yung yung mga NGO sa Mexico gustong i-demanda yung gobyerno ni Nieto, ni Enrique Peña Nieto na crimes against humanity o anuman o dahil sa drug war. Tapos ang sabi ng ICC, which else, hindi po pwede yan kasi may ginagawa naman yung gobyerno. Crimes against humanity lang yan pag pa lang ini-ignore ng Peña Nieto government yung mga deaths, 'di ba? So, alam ni Gascon at ni De Lima na hindi ito magiging kaso sa ICC. So, ang tanong, bakit nila itinutulak? Para isway ang public opinion. Yes. Para isway ang public opinion. Kasi nakita mo kasi yung sa Mexico kasi sabi ng ICC, si Moreno pa yung prosecutor ng ICC noon. Sabi niya, hindi kasi attributable doon sa state yung mga nangyayaring patayan, walang order. Ngayon itong kay Duterte, pinagpipilitan nila yung mga pinagsasabi ni Duterte raw na kill them all, patay yung mga pusher. Sabi niya dun sa interview niya sa Inquirer, baka this can be counted as evidence. Ganun pa yung pagkasabi niya, this can be counted as evidence. Ganyan. Over and over. Grabe siya mag-English, no? Parang grade 3 English teacher. Di ba sobra? Alam mo yung parang feeling ko, ito yung magbabasa siya ng sentence, nagbubukas siya ng dictionary, nahanap yung mga pronunciation guide. O ito, shwa ito sa second syllable. No? Ganun mga keme. Pero alam mo parang minsan nagpa-foul si Duterte sa tira niya kay De Lima. Oo, nagpa-foul siya. Kaya lang kasi kung sobrang ganito, pag mag-i-evaluate tayo na actions ni Duterte, sobrang dami niyang mali, promise, at hindi tayo mayayari kung isa-isahin natin. So ang pinaka-primary gauge natin, magsasway ba ito ng public opinion? Yeah. Alam mo yun? So tanong, doon sa EJK issue, natapos yung 2 days, nagsway ba siya ng public opinion? Hindi. Kasi 'di ba, noon nga nag-birthday si De Lima kailan lang, nung katapusan ng August. Alam mo yung 'di ba pag maraming salamat po sa lahat ng mga bumate, nag-post siya rin sa page niya. Alam mo yung pangatlong, 'di ba sa bottom part ng post nakalagay yung mga reactions ng mga Facebook users? Pangatlo doon angry. So parang kung nag-sway siya ng public opinion, medyo marami-rami naman siguro yung heart man lang o happy, no? Ang nangyari kasi, una, like, yung may daliri, yung thumbs up. Pangalawa, happy. Pangatlo, angry. Parang, so no, probably didn't work. Kasi marami nagsasabi na parang, Facebook lang naman yan, social media lang naman yan. Kaya lang, pag 50 million Filipinos are on Facebook, at 74% doon, voting age, medyo mag-isip-isip ka na. Yan yung alam mo yung real time na Pulse Asia yan 'di ba? Ng Facebook. Oo. So,
ang pinipilit kasi ng opposition, binamaliit nila yung Facebook na mob rule, ganyan-ganyan. Ang Filipino population na isang mob, lahat isang buong may crowd psychology and shit. So pag pinipilit nilang i-dismiss kung ano yung sinasabi ng mga tao sa Facebook, magretiro na lang sila bilang politiko kasi sobrang insensitivity yun. Bakit nila minamalit ang social media? Ang Arab Spring, it's because ang isa sa mga nag-contribute diyan, social media. Oo, totoo rin yan. Ito, mabalik tayo, lumalayo tayo sa usapan. So, ang sinasabi natin dito, yung ICC case, hindi mangyayari. Hindi pa. Tapos, hindi pa talaga. Marami pang dapat mangyari. Oo. Tapos, ang pangalawa nila, so feeling ko, ang nararamdaman ko nga, medyo nag-give up na yung opposition sa ICC case eh. So far ha, kung hindi man nag-give up, pinospone nila yung efforts. Kasi ngayon, ang nakikita ko, ang tinatry nilang baguhin, international opinion. Well, yan naman talaga ang parate eh. Muna mag-build ang anti-Duterte global public opinion. Ngayon, pag binomba mo naman ng binomba yung mga tao, yung mga foreigners, ngayon magpapanik yan. Tapos, ano ba yung ipipressure nila yung government nila na may gawin. Ito yung international media pati yung mga human rights organizations. Ito natatawa ko sa ka-ipokritohan ng opposition eh. Ganito Di ba nilabas yung South China Sea issue? Nilabas yung decision. Tapos yung mga opposition parang, let's go, isampal natin yung decision sa China. Girahin na yan, mutual defense kemi na yan, ganyan-ganyan. Kasi daw, correct. Kasi daw, nilalabag daw ang sovereignty ng Pilipinas, di ba? Yun yung pinakadrama nila sovereignty ng Pilipinas. Okay, set aside muna natin yan. Punta tayo sa EJK issue. It's pretty much a given. Even the opposition will not, even the opposition is not gonna contradict it na most of the public, a vast majority of the public supports Duterte's war on drugs, di ba? Yes. Tama. Most of the public. Kasi, kaya nga umabot pa sila sa international opinion Kasi nga, yung public opinion sa local level hindi nila makasundo Diba? So, ibig sabihin, it's pretty clear that the sovereign will of the people sides with Duterte's war on drugs, diba? Pero sandali lang linawin natin yan. Hindi ibig sabihin na sinusuportahan nila si Duterte. They're in support of EGKs as interpreted by the opposition. Kasi yan yung parang minimix ng opposition na pag pro-Duterte ka, pro-EGKs ka. Pero hindi pa nila na-define kung ano yung EGK. Diba? Oo nga diba? Ganito. Diba? Linawin natin kasi yung mga paliwanag natin doon sa 5 nakikinig. Paliwanag natin sa 3 nakikinig sa atin ngayon. Actually, 2 lang tayo nag-uusap. Charot. Hindi pag nakapag-play natin ito mamaya, may 3 makikinig dyan. Anyway. Ito ganito. Paliwanag muna natin sa mga readers. Antay kami sa extrajudicial killings. Hindi kami sang-ayon doon. Kaya lang, bago kami makiisa doon sa call ng opposition na sabihin natin gusto nilang i-recalibrate ang war on drugs, bigyan muna kami ng maayos na ebidensya. Diba? Mahirap naman kasi na opinion lang nila, tas oo na kami. Matipigan ito kasi, yung EG case nila, hindi nila sinasali, alam mo, parang wala pa akong naririnig na ginagawa ng mga drug cartels. Alam mo yun, parang, hindi ba kabait yung mga drug cartels sa Pilipinas? Hindi sila nagsa-summary key. Ni isang, kasi di ba parang, ewan ko kasi pag nanonood ako ng TV, napupersa pa rin ako manood ng TV dahil kailangan ko malaman kung sino mga epal So, pag nanonood ako ng TV, laging, Duterte. Pero ni isang TV show, wala man lang nagbigay ng kahit 10-minute special tungkol sa mga kalakaran sa loob ng mga drug cartel. Wala ni isa. Ang nagbigay pa nga, yung Vice Yung Vice News. Ako, Diyos ko. Nakakagulat. Tapos ganito, yung point ko dun sa alam ba ito, may yung latest ko na article, yung How to Destroy Rodrigo Duterte.
Mm-mm. Na umabot na siya ng reach na 900,000. Tapos ang nagbasa na rin sa website ko, nasa kalahating milyon. So sabi ko, kung kalahating milyong Pilipino, edi syempre kukwento nila yung kahit sa isang kapitbahay nila, di Yes. ba? So, sabi natin 1,000,000 na ang may alam. Time out. Ba't walang ganun makabobo yung mainstream media na hindi nila nakikita yon o binabayaran sila ng mga drogista para hindi nila pag-usapan? I think, kasi aminin na natin, mainstream media is very anti-Duterte. Para na tayong panahon ni ERAP. Kaso nung panahon ni ERAP, talagang Loko naman talaga kasi si Erap doon panahon na Charot yun. kami talaga sa ERAP nung panahon na yun. Kumusta ka naman? Anti-Erap din ako noon eh. Oy, Kaya pumunta lang ka para... sa EDSA 2, ha? Ano ka mo? Pumunta ka sa EDSA 2. Hindi, fourth year high school pa lang ako noon eh, hindi pa pwede. Ay, kape? Diyos. Oo, alam mo naman ako, freshness pa rin. Charot. Anyway, so ayun nga sila, yung mainstream media, ano na talaga yan, masyado silang anti-Duterte. So any slant na papangitin si Duterte, yan ang gagawin nila. Alam mo, magprangkahan na kasi talaga tayo, TP. Oo, totoo Ganyan naman. Kaya nagulat ako nung nagsalita kahapon o nung makalawa pala si Lucci. Oo. Si Lucci Cruz Valdez ng TV5. Tapos yung parang ang sabi ni Lucci, kasi naiintindihan ng tao si ganyan, o kailangan sa extrajudicial killing, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, aba, ang tapang ni Lucci. Si Manny Pangilinan ng boss nun sa TV5. In fairness naman kay Manny, ha, hindi niya pinakikialaman masyado yung editorial team ng Interaction. Hindi ko type si Manny Pangilinan, pero dun sa pagbigay niya ng kalayaan sa TV5, I mean, sabi ko, good job, Manny. Alam mo yun. Baka naman kasi hindi talaga, parang ano lang siya dyan, parang nominal lang yung role niya sa TV5. Nasa malamang yun. Pero di ba siya yung nag-offer ng 1 billion kay Sharon Cuneta para pumunta doon. Kaya naman Tapos nag-flop naman si Sharon doon. Medyo... showbiz na to, te. Just. Medyo wala nang ningning ang bituin ni Sharon lately. Kaya napilitan na siya mag-The Voice Kids. Pero mabalik tayo ha, dyan sa media. Kita mo? Ganito. Balik tayo sa media ha. Sorry, i-cut off kita. Di ba sinasabi na, ang pinag-uusapan natin kanina, dinadrum up ng opposition na international opinion. Tapos marami akong mga readers, kesyo daw, yung isang obscure na news site from Antarctica, nagsulat daw na anti-Duterte article, ganyan-ganyan. Antarctica? Kasi ganito, hindi, basta from some far-flung place. Nagsulat ng... so ang point dito, imbes kasi na isa-isahin na i-rebat yan, dahil nakakapagod yan, di ba? Huwag natin isa-isahin i-rebat. Ang hanapin natin, saan ba nanggagaling lahat yan? Sino nga ba ang PR nito? Di ba? True. Kasi may bottleneck eh. Ang bottleneck niyan, Philippine mainstream media pa din. Dahil sila ang nagpo-provide ng mga wire reports doon sa mga international news agencies. Wala silang mga, Magaling talaga ito mag-swing. Tapusin mo muna yan, TP. So, ang point dito, yung nag-feed ng data sa international community ay mainstream media pa din. Yung mga member ng mainstream media na nagsa-sideline bilang reporter ng international agency. Halimbawa, alam mo yung, sino nga ba yun? Yung taga-Rappler na nagsulat ng Davao is a remote and dusty place. Remote and dusty city. Ay, Makaraeg. Si Makaraeg. Oo, 'di ba? Nagmo-moonlight 'yon na wire reporter ng ewan ko ba, Reuters ba o AFP? Alin sa ayun ng Agence France Presse. So, parang sabi ko, sila din nagpapakain ng impormasyon sa international media. Kaya ang sinasabi ko dito, imbis na magreklamo tayo, kasi ganito ayokong nakikipaglaban sa mga laban na hindi ko ipapanalo Gusto ko yung may laban ako So kung ako kay Duterte, pondohan niya ng bonggang-bongga ang PTV4 at gawin niyang BBC as soon as possible para merong alternative viewpoint. Yes. Diba? Pwede, kung hindi pa kaya yung broadcast, pwede namang gawing online. Diba? Pwede rin. Mas tipid. Kasi kung 50 million naman na tao na ang nasa Facebook, why not? Tapos, isa pang problema, yung mga existing nila na organs, yung existing nila na agencies, hindi nila mina-maximize yung gamit. Pasensya na ha, kila Pebbles ng Presidential Comms, Presidential Communications.
Pero kailangan ko lang kayong bigyan ng konting tip kasi nadidepress ako sa mga pinaggagawa ng presidential comms. Well, kahit na ma-depress ka, Bakla, ganito kasi naiinis ako eh. pero, Kasi ganito, nag-apply ako diyan. ay, puta ka. Bakla nag-apply ako diyan, di ako tumuloy kasi nga conflict of interest. Mawawala ang TP pag nag-apply ako diyan. Anyway, May ang point, oo. Anyway, ang sinasabi ko dito, kaya ako nadi-disappoint sa presidential comms kasi sobrang simple lang eh. Mag-release man lang sila ng flowchart kung paano gumagana yung mga arrests. Ganun kasimple eh, parang, nakakuha ko ng lead, i-coordinate ko dito, tapos i-arrestuhin namin, ganito flowchart sa pag-a-arrest. Pag hindi nag-resist, ipoposas lang at dadalhin sa presinto. Pag nag-resist, babarilin. Ayun, linawin nila para may malinaw na. Pati yung flowchart na kung paano nabubuo yung drugs watch list. Kasi hindi lang naman kay Duterte nangyari yung drugs watch list. Yung ganun, public information campaign. Ewan ko kung ano ginagawa nila doon. Naman kasi ang PCO marami rin ginagawa or ewan ko ha, pero kung umaabot na sa Senate investigation ng level ng problema ni Duterte, itigil nila ibang nilang ginagawa at gawin nila to. Di ba? Di ba? Para priorities, priorities. Diba? Well, I think ang PCO kailangan talaga nilang magtodo kayod para linawin ang mga issues, di ba? In fairness, nakausap ko yung PCO, ang sabi nung isa doon, kaunti lang sila, parang 20 people lang, parang ganon. Sabi ko sarili ko, ano solusyon dyan? Magdagdag kayo ng tao. Yes, magdagdag sila ng tao. Tapos, imbes ka ako na nepotistic at gawin nilang meritocratic yung hiring process. Why not? Diba? Kasi nga diba, nagsulat ako nung bandang June nung Thinking Pinoy Should Not Be in Malacanang. Diba, ang nag-interview sa akin ng Kupal. Tapos sinabi ko, hindi ko sinasabi na ganito ugali ng buong press ng presidential comms. Pero kung ganitong klase yung mga nag-i-interview sa inyo, walang idealistic na taong matalino ang masisikmura na katrabaho yung ganyan. Ay, award. Oo, umayos kayo. Kasi lahat tayo gusto natin baguhin natin ang Pilipinas. Pero huwag kayong sagabal. Well, diba? I think marami pa rin, hindi naman kasi lahat. Hindi lahat, mabait. Si Mon Kualoping, yung boss ng press comms, magaling yun eh. Tsaka mabait yun. Pero yung ibang kasi mga galamay, masyado nag-feeling. Kasi ganito, imbis ka ako na pumasok kayo ng araw-araw sa Malacanang para i-massage yung ego ninyo, i-set aside nyo yan at isipin nyo kung ano yung nakakabuti para sa bayan. Ngayon sa panahon na to, ang pinakamalaking problema ni Duterte ay yung international opinion sa extrajudicial killing na yan. Diyan kayo mag-focus. Saka diba? Pwede naman kasi silang mag-tap ng mga outside people kung paano atakihin yung ganitong bagay. Alam mo, kahit nga pwede naman silang magpa-focus group discussion sa mga OFW sa ibang bansa para makita nila yung klima ng public opinion sa ibang bansa tungkol kay Duterte, di ba? Kasi, alam mo yun, totoo lang ha. At hindi naman magastos gawin yun. Ang mura-mura lang gawin nun. Yes! Sabi ko nga, napanood ba yung ni Abelia sa Al Jazeera? Sabi ko, oh my God, this is such a disaster yung nangyari dun sa Al Jazeera. Nilamon siya nung host. Tapos, parang na-discarrel siya dun sa pag-atake sa kanya ng host. Naisip ko na, dapat they should be prepared sa ganito. Saka sana pinrep ito si Abelia ng mga kung sino man yung may responsibility. I think it's PCO. Kahit maglagay man lang ng isang maglagay man lang isang earpiece sa kanya, parang sir, ganito po sabihin niyo diyan. Ganon. O i-prep na siya na ganito yung style ng host na yan. So, ang point ko, malamang pagkatapos ito hindi na ako kakausapin ng presidential ko. Pero hindi namin award ha. Nagbibigay na kami ng suggestion. Correct. Pero harsh. Wala ako for improvement. True. Wala. Kailangan kasi may magsabi sa inyo. Kasi kung hindi, paano kayo mag-i-improve? Kaya walang personalan to. Namin, charot. Para sa bayan lang. For the motherland. Para sa bayan lang. Kasi mahal ko Pilipinas, no? Excuse me. Diyos ko. Sabi nga tsaka ako, may nagsayo ba naman, may binabayaran daw ako para magsulat.
Ay, ako rin, no? Binabayaran daw ako ng Malacanang. So sinabi ko lang, alam mo ba, ganito So nag-piso fare, kwento ko talaga to sa'yo. So nag-piso fare ang Cebu Pacific nung bandang March, yung anniversary nila. Bumili ko yung tig 2,000 na every month, ibang bansa ako, ganyan, pak, every month, 3 days every month. Alam mo bang kinancel ko halos lahat? Ah? Dahil lang wala akong kinikita sa Thinking Pinoy. Oo, kinancel ko as in, ang nagpapalamon sa akin ngayon, jowa ako. Hoy, ito po si Thinking Pinoy, meron pong donate button yung mga articles niya. Mag-donate po kayo kahit piso. Hindi, Diyos. kahit hindi na kayo mag-donate, okay lang, kahit basahin nyo lang at saka i-share nyo, ayos na yun. Pero ang punto dito, yung ginagawa ko ngayon, sakripisyo to para sa bayan, tapos Diyos ko, sabihin nyo pang binayaran ako. Kaya nga sinabi ko nung isang araw sa post ko dun sa TP, hay nako, sana nga lang talaga binabayaran nila ako, no? At nakakapag-abroad pa ako. Sabi sa akin yan si Dick Malay, ha? Nalulok ako sa kanya. Kaya nga, alam mo, ito mga nagsasabi na binabayaran tayo. Alam mo, magpakitaan tayo ng bank statement, tapos ipaliwanag natin lahat ng pumasok na salapi sa mga bank statements natin, kung saan ang galing. Kasi nakakaloka itong mga nag-a-accuse. Wala naman silang ebidensya. Tapos ang lakas ng loob nila na sabihan si Duterte na nag-a-accuse ka, wala ka namang ebidensya. Day, pareho lang Bakla. Ang ginagawa. kinikita ko sa TP sa isang buwan, wala pang 25,000. Wala pa. Minsan nga wala pang 20. So sabi ko, kung ako'y binabayaran ni Duterte, at yun lang yung sweldo niya sa akin, aba, panak ng tokwa, ako magpapa-impeach sa kanya, no? Pero kung binabayaran tayo, te, parang hindi naman tayo dapat ganito kachipan ang ginagawa natin. Just. Oo, parang medyo may konting packaging man lang. Oo. Hindi mga ganito kachipan na ano lang, na podcast lang na natatatlo nakikinig. Dapat studio na to, ma. Oo, na merong soundproof, tapos merong noise reduction, mga ganun level. Wala. Pero sandali kasi, alam mo, may nag-comment sa akin na meron daw kasabihan ng mga matatanda, pag hinala mo, gawa mo. So pag sinabi mong binabayaran ng tao na wala kang ebidensya, tamang hinala ka lang, ay, baka yan, ginawa. Actually, kumpirmado naman na ginagawa nila eh. Di ba nga, nung bandang Marso, nagsulat ako nung Mar Rojas na Internet Army. Yung mga hinala. Oo. Binabayaran talaga nila. Kasi, di ba nga, meron silang training center sa mismong Araneta Center, Cubao, lugar ni Mar. Internet Army. Pero lupa ng lahi ni Mar Rojas yun eh. Parang lokohan pa ba naman tayo? Kaya lang sabi ko, bayaran man o hindi, sa tingnan mo yung argument o kaya mo bang i-rebat? Kasi so far, ilang beses pa lang nare-rebat ang Thinking Pinoy eh. Twice pa lang. Yung una, dahil mali yung nagamit kong data, ang sinabi ko noon si Carlos Zarate ay LP stalwart. Anti-LP nga si Carlos eh. Nagkamali lang ako ng basa. So, nag-sorry ako doon. Tapos yung pangalawa, kay Miriam. Kaya lang, nag-issue din naman ako ng counter-rebuttal. So, sinabi ko, imbis na barahin nyo si Thinking Pinoy based on kung sino si Thinking Pinoy, barahin nyo kaya yung argument. Kasi parang, halimbawa, mag-succeed kayo somehow, nasirain nyo ng todo si SAS o si Thinking Pinoy. O paano pag sinabi yun halimbawa ng isang respetadong journalist? O paano nagagawin ninyo? Gets mo? Kasi yung mga arguments kasi natin, TP, meron kasi siyang pinanggagalingan. Meron tayong sources. Opinion lang. Di ba, meron tayong sources. Hindi naman kasi siya opinion lang. Well, pwede yung mga political shade, pero kahit yung mga political shade sa satire, meron din siyang pinanggagalingan eh. It's usually in reaction sa mga naisulat na natin before. Di ba, nagbi-build up lang tayo, ginagawa lang natin yung katatawanan. Kasi nga, alam mo yun, kahit na ganito nagbabangon tayo, dapat happy pa rin. Bakla, toxic kasi ang politics, no? Kaya kailangan magpatawa ka ng konti. Oo. Sobrang toxic niyan eh. Pero kasi sila, kita mo, yung ginawa ko yung Grid Bank, nandiyan na lahat ng mga sources. Bakit hindi na gumawa ng bagong article examining your sources, tapos sabihin nila na mali yung conclusion ko based doon sa mga sources na ginamit ko? Dalawa dahilan. Hindi kaya ng utak nila o sobrang bias nila, ayaw nila man lang bigyan ng consideration. Hindi ako prepared doon sa sinabi mo. Totoo naman. Sa akin naman, ganito. Pwede naman kasi nilang ipilit yung current nila na strategy eh. Pwede nilang ituloy yan eh. Kahit di sila magbago, okay lang. Kaya lang ang problema, ang majority kasi ngayon,
Okay lang, ako magka-cut. Ang problema kasi, yung majority ngayon, tayo, hindi sila. Oo, sige, iyak kayo ng 6 years, o go lang. Pero nakakalungkot, tayo ang majority, pero yung boses natin, limitado lang sa Facebook, sa podcast na ito. Kaya balita pa ba yan? Bago pa Ayan, bumalik nagka-Facebook. naman tayo din sa umpisa natin na mainstream media is really anti-Duterte. Mainstream media is pro-establishment. Yun na lang. Na kung sino yung may-ari ng mainstream media, yun yung mga interest nun, yung na-forward. Diba? Kaya ako, Bakit wala akong, ano? Bakit ba wala silang critical self-reflection na kaya ang mga tao galit sa kanila at minumura sila dahil din sa pinagagawa nila? Iko-quote ko si Upton Sinclair. Ang sabi niya, you cannot expect a man to understand something if his salary depends on his not understanding it. Ay, magandang magtapos dyan, TP. True. So, ayun muna. So, ang bottom line dito, public opinion ang pinakamahalagang atakihin ng oposisyon kung gusto nilang matalo si Duterte, kung gusto nilang matanggal. Kaya lang, at the rate they're going, walang mangyayari. So, kung ako sa kanila, they are failing. Pero sa international public opinion, parang they are winning. True. So, sabi ko parang, sige, mag-iiyak kayo dyan, hindi kami makikinig. Pero kasi, walang point yung mga pinagsasabi ninyo. Yes. Pero kung i-start nyo kami i-engage sa sarili naming arena at patunayan mong mali kami, makikinig kami. Correct. Kaya lang, hindi nyo pa ginagawa. Huwag kasi magpaging Walden Bello na masyadong... Ay, Diyos ko, si Ate Walden. Ako, kausap ko nga yung isang, sorry nag 1 hour na tayo. Tiisin nyo na muna. Ano ang sinasabi ko dito? Yung kausap ko yung isang media ek-ek niya, yung basta bataan niya nung panahon ng eleksyon, bata niya. Tapos ang sabi niya, yung empleyado niya sa campaign, tapos siya mismo naloka, pat lumevel ng ganun si Walden. Ako naloka ako, Diyos ko, Walden. Walden? Oo, parang nauntog, tapos nagbago ang personality. Parang ganun. Todo na talaga siya, te. Talagang, kahit ako, naloka, parang ano nang ginagawa? Hindi respeto ko yun kahit oposisyon. Ako rin, super respected ko yan. Pero yung bigla na nang sinabi, kayo mga sick kayo, mga ganyan. Hoy! Tapos yung wala makikipag-sex sa inyo, yung ganun-ganun. Tapos sabi ko parang, Kuya, parang, kung ikaw si Gerald Anderson, baka makinig ako sa'yo, pero... Tapos yung namumuna siya ng English ng mga tao, sabi ko, pro-poor ka. Alam mo, karamihan ng mga tao sa atin hindi nakapag-aral sa Princeton katulad mo. Well, basically, ang ginawa ni Walden, political suicide. Wala na siyang political career after this. Well, baka marami pa rin nakikinig sa kanya. Pero... ewan ko. Kung tatakbo siya ng barangay Kagawad, baka manalo pa. Pero pag national scene, hindi. Kagawad? Okay. Barangay Kagawad, baka sakali. At tama na to, TP, naloloka rin yung mga tao sa atin. Okay, sige, next time na lang ulit tayo magkita-kita uli. Salamat po. Salamat po sa pakikinig sa kulitan namin. Sige po. Bye-bye. Bye-bye.